Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbigay ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ikalawang batch ng mga Filipino repatriates na matatandang dumating sa Pilipinas mula sa Israel nitong kamakailan lang. Sa ngayon ay tinulungan na ng DSWD ang 34 na OFW sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program nito. Bawat repatriated OFW ay nakatanggap ng 10,000 pisong cash aid at 10,000 pisong halaga ng food assistance. Bukod sa DSWD, nangako rin ang Department of Migrant Workers na magbibigay ng livelihood, financial support at job facilitation sa pamamagitan ng reintegration program nito. Samantala, ayon kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communication Romel Lopez, mas maraming Pilipino mula sa Gaza at Israel ang inaasahang bumalik ng bansa sa mga susunod na araw at makatatanggap din ng parehong tulong pinansyal at iba pang suporta mula sa gobyerno. Itinaguyod at opisyal nang binuksan ang kauna-unahang Peace Center sa bansa, ang Kagawasan 143 Peace Center. Alamin yan mula kay Daniza Lopez. Opisyal nang binuksan ng Agusan del Norte at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO, Eastern Mindanao ang kauna-unahang Peace Center sa bansa, ang Kagawasan 143 Peace Center. Ang Peace Center na ito ay tinaguyod sa Camp Bancasi kung saan layunin nito na isulong ang kapayapaan sa bansa at pagkakasundo ng mga mamamayan. Kasama rin dito na maitaguyod ng mabilis at maayos ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program bilang tulong sa mga dating rebelde. Ipinahayag naman ni Chief Provincial Social Welfare and Development Dr. Silver Joy Tejano na ang pagkakatatag ng Peace Center ay tugon na rin para sa komprehensibong paraan ng pagreresolba sa mga lokal na armadong kaguluhan. Ayon naman kay Agusan del Norte Governor Angelica Amante, ang One-Stop Center ay sumisimbolo ng kanilang matatag na dedikasyon sa pagbuo ng kapayapaan at kaunlaran kung saan nakatuon din itong protektahan, tulungan at bigyan ng suporta ang pangangailangan ng mga dating rebelde. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nag-aalala ang European Union o EU delegation sa Maynila sa paulit-ulit na insidente sa West Philippine Sea o WPS na gawa ng Chinese Coast Guard o CCG. Sinabi ni EU Ambassador to the Philippines Luc Veron, kamakailan ay kaisa sila sa Pilipinas sa panawagan nito para sa ganap na pagsunod sa internasyonal na batas sa South China Sea matapos mapag-alaman na ang isang barko ng CCG ay gumawa ng isa pang mapanganib na maniobra sa loob ng exclusive economic zone ng bansa kung saan nagdulot ito sa pagbangga sa isang Philippine military contracted boat habang nagsasagawa ng regular at routine rotation at resupply sa Ayungin Shoal. Samantala, ang Germany at Netherlands ay nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas at hinikayat na sundin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNICLOS. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Taas presyo sa produktong petrolyo, aasahan simula bukas. Ilang mga kandidato ng BSKE diniskwalipika ng COMELEC dahil sa paglabag ng patakaran. Karagdagang oportunidad ng Pinoy sa trabaho, tiniyak sa ASEAN GCC Summit. Pagharang ng CCG vessel sa Philippine civilian boat, naging sanhi ng naganap na banggaan sa Ayungin Shoal. European Union na alarma sa paulit-ulit na insidente ukol sa West Philippine Sea na gawa ng Chinese Coast Guard. Cheska Centeno na iuwi ang titulo sa WPA Women's Handball Cup. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Upang lubos na maisulong ang mga aksyon na maprotektahan ang kapakanan at masigurado ang kaligtasan ng mga munting bata at kabataan, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Makabata Helpline 1383 sa lungsod ng Pasig noong kamakailan lang. Ayon sa pahayag ng DSWD, bahagi ito ng kanilang hangaring maitaguyod ang pagpapaigting ng proteksyon sa karapatan ng mga bata, lalo na sa mga nabibilang sa maralitang pamayanan upang maiwasan ang abuso at makapagbigay ng masaganang kapaligiran. Ang Makabata Helpline 1383 ay ang pangunahing hotline ng pamahalaan upang magresponde sa lahat ng issue ukol sa paglabag sa lahat ng karapatan ng mga bata. Sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ASEAN GCC Summit, nagbunga ito ng karagdagang mga oportunidad upang makapagtrabaho. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Sa loob ng 3 araw na pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Saudi Arabia, seguridad sa trabaho ang resulta ng kanyang pagdalo sa Association of Southeast Asian Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC. Ito ay matapos makamit ang $120 million na Memorandum of Agreement. Ang nasabing MOA na ito ay magtatakda ng pagtatatag ng isang 500-person capacity training facility na siyang magsasanay sa mga Pilipino upang makapagtrabaho sa industriya ng konstruksyon. Ayon sa Pangulo, tinatayang 3,000 Pilipino ang kayang sanay nito kada taon. Dagdag pa rito, nakapagtala pa ng 3 business-to-business agreement ang Pilipinas upang magkaroon ng mas magandang oportunidad ang mga Pilipino na makapagtrabaho sa malalawak na hanay ng industriya tulad ng hotel, restaurant at catering. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagkagirian na naman ang Chinese Coast Guard o CCG at isang civilian vessel na gamit ng Philippine Coast Guard o PCG para sa resupply mission sa Sierra Madre, bahagi ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kinondena ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang nasabing pagbangga ng CCG vessel na isang iligal at irresponsableng aksyon laban sa karapatan at soberanya sa nasabing lugar. Ang insidente ay nagdudulot na pataasin ang tensyong nababalot sa pinaglalaban ng teritoryo, hudyat na sinang-ayunan ni US Ambassador Mary Kay Carson na isang mapanganib na maniobra na pwedeng kasawi ng maraming buhay. Tinatayang mahigit kumulang na 10 insidente na ang nangyari sa Ayungin Shoal sa gitna ng Pilipinas at China, kung saan ito ay nagpapalala ng relasyon ng dalawang bansa na sanhi ng pagpapatayo ng istruktura ng China sa Scarborough Shoal. Matatanda ang tensyong ito ay matagal nang bumabalot sa Timog Silangang Asya simula pa ng dekada 50 hanggang ngayon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Taas presyo sa produktong petrolyo, aasahan simula bukas. Ilang mga kandidato ng BSKE diniskwalipika ng COMELEC dahil sa paglabag ng patakaran. Karagdagang oportunidad ng Pinoy sa trabaho, tiniyak sa ASEAN GCC Summit. Pagharang ng CCG vessel sa Philippine civilian boat, naging sanhi ng naganap na banggaan sa Ayungin Shoal. European Union na alarma sa paulit-ulit na insidente ukol sa West Philippine Sea na gawa ng Chinese Coast Guard. Shaska Centeno na iuwi ang titulo sa WPA Women's Handball Cup. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Sa patuloy na pagbabantay ng PNP sa BSKE, ipinahayag ni PNP Information Chief at Spokesperson Colonel Jean Fajardo na nakatakda ang ahensya na itaas ang alert status nito bago ang botohan. Ang kapulisan ay handang magserbisyo bilang Board of Election Inspectors para mapanatili ang kaayusan ng halalan. Siniguro naman ng PNP na mayroong mga police assistance desk dahil na rin sa ipinagbabawal na mga baril sa loob ng polling centers. May nasampulan na ang Commission on Elections sa diskwalifikasyon sa mga lalabag ng COMELEC rules ngayong BSKE. Tunghaya ng balitang dala ni Jade Buhoy para sa buong detalye. Ngayong panahon ng halalan, nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidatong nagbabalak na lumabag sa kanilang mga patakaran upang mapuksa ang korupsyon. Sa kasalukuyan, may isa nang na-disqualify sa paglabag ng electioneering at premature campaigning base sa ulat ng COMELEC. Pinahayag nila na ang paglabag sa premature campaigning o maagang pangangampanya bago mag-campaign period ay ang pagkakasala ng kandidato. Ang nasabing diskwalipikadong kandidato ay tumatakbo bilang punong barangay sa Parañaque at kahit na manalo ito sa balota ngayong halalan, ito'y pinal na desisyon na hindi na siya mailuluklok sa pwesto. Ang diskwalifikasyon ay mayroon ring paratang na perpetual disqualification from holding public office o ang pagbabawal na magkaroon ng pwesto at makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, laganap naman ang mga kandidatong aktibong nangangampanya ngayong linggo sa kani-kanilang mga barangay. Full blast na ang kanilang pag-house-to-house campaign at pamimigay ng tarheta sa kanilang mga nasasakupan. Sa kabila nito, mahigit 40 na ang nakasuhan ng COMELEC ng early campaigning at tinatayang mahigit sa bilang na iyon ang madidiskwalipika bago matapos ang barangay at sangguniang kabataan election sa ika-30 araw ng Oktubre. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mapalawig ang kaalaman ng publiko, sinusulong ang Maging Mapanuri Conference na pangungunahan ng Presidential Communications Office o PCO. Imbitado sa nasabing conference ay ang iba't ibang personalidad at otoridad sa media, teknolohiya, pati na rin ang opisyal ng gobyerno. Gaganapin ang nasabing conference sa darating na ika-25 ng Oktubre mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Taas presyo sa produktong petrolyo, aasahan simula bukas. Ilang mga kandidato ng BSKE diniskwalipika ng COMELEC dahil sa paglabag ng patakaran. Karagdagang oportunidad ng Pinoy sa trabaho, tiniyak sa ASEAN GCC Summit. Pagharang ng CCG vessel sa Philippine civilian boat, naging sanhi ng naganap na banggaan sa Ayungin Shoal. European Union na alarma sa paulit-ulit na insidente ukol sa West Philippine Sea na gawa ng Chinese Coast Guard. Cheska Centeno na iuwi ang titulo sa WPA Women's Handball Cup. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.